po natin mga kapuso. Abay. Asyete? Oo, asyete. Asyete tayo sa buwan ng Marso, March 7, 2026 mga kapuso. Tuloy-tuloy yung ating paalala po sa ating mga kababayan na mag-ingat po dun sa sunog at dun sa mga kababayan natin dahil ang pamunuan po ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ay tuloy-tuloy yung pagdamay dyan sa mga taga-barangay Pinyan sa Quezon City. Sa Nia Road. Sa Nia Road kanina nandyan ng Mayora, Joy Belmonte at siyempre maraming tumutulong ay ipaabot natin yung ating pagdamay sa ating mga tulong kababayan. at dasal doon sa mga pamilyang naapektuhan po. Mahigit libo-libo po eh. Busy din po ang mga tauhan ng Quezon City Police District. Siyempre, dun sa pag-secure. Siyempre, pagbabantay din dun sa kapaligiran sa pag-assist din dun sa ating mga kababayan. Totoo yan, parang Rod. Dapat bisita natin si District Director, pero talagang inuno muna nila siyempre yung mga dapat nilang kababayan natin. Sabi nga ni Master Sergeant Roldan Julian at siyempre ni District Director baka bukas na lang. Pero nevertheless, mga kapuso, tuloy-tuloy yung ating pagbabantay dito sa ating mga kaganapan sa lungsod ng Quezon dahil meron pong matagumpay na manhunt operation isinagawa ang tropa ng Quezon City Police. Ito'y para maaresto po yung mga involved na tao dito sa shooting incident dyan sa Barangay Holy Spirit. At ito'y tawag sa 911 emergency, yung shooting incident dyan sa bahagi ng Kaligtasan Street, no? At pag-usapan natin yan, yung naging aksyon ng tropa ng Holy Spirit Police Station sa pangunguna po ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Gamboa, ang Station Commander ng Station 14 ng QCPD. At nasa ating linya po ang hepe ng Station 14 ng QCPD, Police Lieutenant Colonel Jeffrey Gamboa. Sir Jeff, magandang gabi. Live kayo Super Radio DCBB. Si Rod Vega po, tsaka si Olan Bola sa Presinto 594. Sir Rod and Sir Olan, magandang gabi po at sa mga giliw po nating taga-subaybay ng DCBB. Magandang gabi po. Welcome po. Ay, salamat po sa pagkakataon. Sir, may bahagi mo sa amin ninyo itong nangyari pong tugon ng ating QCPD Station 14 dito sa isang tawag ng 911. Ano ba yung nature ng tawag po? Sir, naka-receive po ang station natin, sir, ng tawag, sir, mula sa 911 nung Miyerkules po, sir, ng gabi na nagkaroon nga raw po ng barilan sa may Kaligtasan Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City po, sir. So, pagka-receive po, sir, natin ng tawag, ay nakagad po nag-dispatch ang mga operatiba po natin at ang inyong lingkod na pumunta po, sir, sa area. So, sir, pagdating po, sir, namin sa area ay may nakasalubong ho kami na duguan o nakahubad na tao at yun nga po ang tinuturo nilang nagpaputok, sir, ng baril. At ang nangyari po ay nagkaroon tayo ng hot pursuit, sir, which is nag-result naman po, sir, dun sa pagkakahuli, sir, nung nung suspect natin. Dun po, sir, sa kanya na-recover yung isang 45 caliber pistol na siya pong ginamit, sir, sa pamamaril, sir. Ano So, po? Sige po. Yes, sir, po. Bali, ano yung pinag-ugatan ng shooting incident? Motibo. Ano yung naging motibo? Sir, accordingly po dun Yes, sa natin, sir, sa witness po natin, sir, ay nanggugulo at nanggugulo po sa area itong nahuli natin, sir, na nakahubad. Ang nangyari po kasi, sir, is lasing po siya at nangbabato siya, sir, ng bahay. So, nangyari po doon, sir, is naging involved nga po doon, sir, yung isang party, yung dalawa pong nakaaway po niya, ay doon nga po, sir, ay pinagtulungan nga po siya noon.
Okay. Opo. Nabuisit sa kanya, kaya pinagtulungan, sir. Opo, sir. Ang nangyari po doon, sir, nung pinagtulungan siya, ito po kasing, yung may-ari po ng baril na naagawan. Doon po, sir, naagaw Suspect. nung nahuli natin, nung suspect, yung baril, saka po sila pinaputukan, sir, ng 2 beses, at wala naman pong tinamaan doon sa dalawa. Doon po na yung time na tumakbo po siya. Ayun. Pero ito po sa itong suspect na to, talagang ang kanyang trip talaga, nanggugulo lang talaga siya pag inom, ay nanggugulo Maoy. sa maoy kumbaga sa area. Parang Opo, gano'n. sir. Saka sakit na po siya ng ulo, sir, Oo. kasi sabi nga po doon, sir, sa lugar, medyo sakit po talaga siya, sir, ng ulo. At nung binerify po, sir, namin tong record niya, ay meron po siyang sa system natin ng 4 naging kaso na po, sir. 4 na kaso. Noong 2019 hanggang 2022 po, sir, nagkaroon na po siya ng 4 na kaso, sir. Ano po yun, Colonel Gamboa, yung 4 na kaso niya? Anong March 29, 2019 po, sir, naaresto na po siya sa alarms and scandals at violation po ng Omnibus Election Code. Okay. Noong 2020 naman po, sir, November 24, 2020, may attempted parricide naman po siya, sir. Nako, may Tapos, pa. yes, sir. Tapos, nung July 13, 2021, sir, theft naman po, sir. At yung huli, pinakahuli po niya, yung November 26, 2022, isang theft din po, sir. So, 4 na kaso na po siya yung kanyang kinaharap na po. Masakit nga talaga sa ulo yan, sir. No? Namamakyaw pala ng kaso to, Colonel Jeffrey. Para pala si Satanas yan. Opo, sir. Matapang na po, sir, sa lugar nila, sir. At sakit na po talaga ng ulo nila, sir. Siga, Bali, kamusta naman po yung yung mga biktima? Okay naman po sila, kumbaga at tutuloy po nila yung kaso dun sa dito sa suspect. Bali, Sir Rod and Sir Olan, nangyari po this is alternating complaint po dahil po nung naaresto po namin itong nangagaw ng baril, ay dumating ho itong dalawang nakaalitan po niya. Okay. Sabi nga po, sir, yan ang bumaril sa amin. Oh. So, nung pong ganon is nakita nga ho namin na meron ho kasing saksak ito sa likod, sa kamay, taga doon sa ulo, kaya nga po duguan siya. Ay medyo tumiming po itong isa na susuntukin ho niya pero na ano po natin, napigilan natin. At yun nga po ay pinahold namin siya at nung kinrace po siya, sir, ng kasamahan po natin, ay doon po, sir, na-recover yung jungle bolo. Nako. Na doon po kaya po siya inaresto. Kaya pala, sir, hindi malaman kung suspect to o biktima rin kasi Opo, sir. alternating complaint po, Opo, sir. Kaya taging 3 po, sir, yung arestado natin doon. Tapos yung isa naman po, sir, na naagawan ng baril, ay inimbitahan na po siya, sir, sa police station para kukunan, sir, natin ng statement. So, nung i-assist po siya ng tropa natin, sir, ay medyo may tinangka po niyang iwanan, sir, yung mga kasamahan natin. At luckily naman po is na intercept po siya, sir, doon sa kabilang kanto. At nung finrace po naman siya, sir, doon po, sir, na recover sa kanya yung isang 45 caliber pistol naman po, sir. Ayun. Which is unregistered, sir, nung hinangan ng dokumento. Tapos, kaya nga po, na-aresto na rin po siya, Mabuti sir. naman, sir, at naiipon nyo yung mga masasamang loob na yan. At least, Puro sakit sa ulo yan, may baril, may itak. Yung isa naman, nagwawala, may mga background pa, di ba po? At least yung yung naging yung pagkilos ng ating mga tauhan ng Station 14 doon sa mga tawag ng 911 para sa responde. Salamat po, Police Lieutenant Colonel Jeffrey Sa Gamboa, ulitin, sir. sa inyong oras po at Thank you. congratulations po sa inyo. Sa Maraming salamat po, Sir Rod and Sir Olan. Yes, sir. Pagpalain po kayo lagi at sa mga giliw po naming mga taga-subaybay, lagi po nating tandaan na ang seguridad po ay responsibilidad po ng nating lahat. Kaya kung mayroon po kayong mga nakikita po at maaari nyo pong itawag sa mga emergency hotlines natin ng 911. Sa QCPD naman po ay sa Quezon City, hotline 122. At sa mga malapit po ninyong police station, pwede nyo na pong i-report. At Yes, salamat very po good. sa pagkakataon po at sa uulitin po, sir. Thank Okay, you, sir. manawa sa amin. Thank you very much po, Colonel.
Sir, thank you po, sir. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi. Thank you po. Police Lieutenant Colonel Jeffrey Gamboa, Station Commander po ng Police Station 14 ng Holy Spirit Police Station, mga kapuso. Nagkatid sa ating oras na 7:29 ng gabi, labanan ng fake news. Dapat totoo. Presinto 594. Mga kapuso, ako po si Lala Roque. Salamat ha sa
Balik tayo mga kapuso sa Presinto 594, partner Roland. Ha? Yes, paring Rod. Parang pamilyar sa akin tong Totoo yan. Oo. etong official na to dahil nakasama ko to dito sa Quezon City Yes, Station 10 eh. Station 10, oh. Station 10. Police Major Elmer Abano, sir. Kamusta ka na? Oh. Yes, sir. Mapagpalang gabi po sa inyo at sa inyong tagapakinig, sir. Sabi ko na nga ba, ikaw yan, sir. Nakikinig sa atin lagi yan, paring Rod. Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Yes, sir. Yung mga idol ko po. Kamusta na? Tagal na. Ang last time tayo nagkita, nagmakati ka, sir, di ba? San Mateo tayo uling nagkita, sir. nung, San may bagyo. Mateo. Nung nagkaroon ng bagyuhan. Opo, sir. Ikaw na pala po ang Chief of Police ng Morong, dyan sa Rizal. Opo, sir. Sir, ano? Paring Rod, hindi natin madidiscover itong si Major. Masipag to eh, nung nasa Station 10 to. Kasi nga yung nangyari dito sa medyo karumal-dumal din tong krimen na to, sir, eh, di ba po? Sir, bahagian nyo nga kami ng background dito sa dalawang minor de edad po. Ano po nangyari dito, sir, sa Major Elmer Rabano? Ito pong dalawang victim po natin, nung huli po silang makita, nung nakaraang linggo po, naglalaro sa computer shop. Okay. At, opo. Tapos- ano po, ano yan? May, kumbaga, anong relasyon nila dito minor de edad na to? Magkasintahan? Paano ba? Opo, sabihin na natin pong magkasintahan po itong dalawa nating biktima. Okay, sige. Uli po silang nakita doon sa computer shop nung nakaraang linggo. Okay. At mga ilang oras at lumipas ang magdamag, hindi po sila nakauwi at hinanap po ng magulang nila nung bandang hapon na po at nagpunta dito sa ating himpilan para ipagbigay alam na nawawala yung kanilang mga anak. Okay. At habang pong pinaghahanap po natin sila at kasama po yung ating mga investigador, may tumawag po dito sa atin sa istasyon na yung dalawang bata po ay nandun po sa lumang sementeryo at wala na pong buhay. Medyo ano yun. Anong sabi? Hindi natin tatanungin yun, sir. Nung nangyari, agad yung pinuntahan itong sementeryo at tumambad sa inyo itong dalawang biktima. Opo, natagpuan nga natin po yung dalawang biktima na wala na pong buhay. Opo. Kasama niyo ba yung suspect dito, sir? Nung abang hinahanap niyo itong dalawang biktima na to? Yung magulang po nung isang victim natin, kasama po yung suspect at pilit pong inililigaw yung ating investigasyon na ginagawa. May binabanggit siyang tao na yun daw po ang salarin dito sa insidente na ito. Kasi sir, paano nyo na-discover itong suspect talaga itong gumawa ng krimen, sir? Opo, base po sa pag-iimbestiga natin at yung ating pong chief investigator, nakita po yung kanyang itsura at yung kanyang kamay, yung kanyang may mga sugat at may bakas pa ng dugo, sir. Nako, ayan. So anong nangyari? At siya ang ginawa, sir? Opo, nakita po at dinirekta na pong kumprontahin ng ating investigador na ikaw ba ang may gawa? Ayun po. At siya naman po ay umamin doon sa krimen na nagawa. At itinuro po niya kung saan yung kanyang patalim na ginamit. Okay. Nandun din po sa lugar yung ginamit niyang patalim. Eto, sir. Ano ang dahilan nitong suspect kung bakit niya nagawa yung krimen? Kasi po, siya ay may nililigawan at siya ay nabigo. Nabasted. Pasama po siya dito sa ating dalawang victim para damayan siya sa kanyang pagkabigo sa pag-ibig. Yes. At nakita niyang masaya yung ating dalawang victim. Doon po siguro pumasok yung inggit Nako. para gawin niya po yung insidente na yung krimen na yon. At sir, yung suspect dito at yung babaeng 13 anyos ay magpinsan, tama? Kamag-anak po ba, sir? Opo, magpinsan po sila. Magkakalapit po sila ng tirahan ng victim at saka suspect. Apo. Hindi ko maintindihan, sir, kung bakit nainggit Nagawa itong na suspect. nainggit.
Nagkaroon ng lasing ba konting- to, sir? Nakadrugs ba to ang suspect natin? O ano ba? Ba't niya nagawa? Nakainom po siya nung Nangyari. panahon na yun. Opo. Kaya po siguro wala sa sariling katinoan at talagang nakita niyang masaya at naglalambingan siguro yung dalawa. Yun po ang nag-udyok sa kanya para magawa niya itong krimen na ito. Napakasakit. Nakasuhan niyo na ba to, sir? Suspect na ito? Opo, na-inquest na po natin nung kinabukasan po. At siya po ay nandito sa ating piitan ngayon. Murder po ba yung kaso nito, sir? Opo, 2 counts po ng Two murder counts. ang ating na-file na complaint 2 counts ng murder. sa kanya po, sa suspect. At Walang least, piyansa po ito. Walang piyansa. No bail po yan, Major Rabano. Diba? Opo, yan po walang piyansa na kaso po. Okay. Sir, congratulations at Maraming talagang salamat. masugid at talagang kumbaga tagitag ninyo yung sa investigasyon para Yung instinct ng malutas- pulis gumana rito. malutas natin tong kaso niyan. Congratulations po, Major Elmer. Sana sa Rabano. susunod, sir, ang magandang po. balita naman yung Sir, hindi maganda sa susunod, yung magandang accomplishment naman, yung ganitong sir, balita. alam namin marami kayo dyan eh. Marami. Salamat po, Major Elmer. Thank you, sir. Ingat ka Yes, dyan. sir. God bless po. God bless. Ingat po. Salamat po. Maraming salamat. At Mabuhay. Si Police Major Elmer Rabano po mga kapuso. Station 10, paring Rod. Ang Chief of Police ng Morong Rizal. Yan po ang ating nakausap mga kapuso. Paninibog ho. Ayan ang sinasabi ko. Yung, di ba? yung sobrang inggit. Nakakamatay, di ba? Oh. Masaya ka, Olan eh. Ako? Masaya ka eh. Ayokong masayaw ka. Ako lang dapat. Ba't ako masaya? Oras natin mga kapuso, 7:42 sa pagbabalik natin. Police Colonel Nicolas Piñon, hepe ng Parañaque Yun. City Police. Oras natin mga kapuso,
hindi tinigilan ng NCRPO at ng Southern Police District at ng Parañaque Parañaque City Police. Police. Oh. Itong kasong ito hanggang sa siya'y mapasakamay ng ating mga otoridad kanina. At pag-usapan natin itong pong pagkakahuli ng Parañaque Police dito po sa suspect sa shooting incident diyan naman po sa bahagi ng Parañaque. Sa ating linya po ang masipag na Chief of Police ng Parañaque Police Station, Police Colonel Nicolas Piñon. Colonel Nick, magandang gabi. Colonel Piñon, sir. Live kay Super Radio DCWB. Si Olan tsaka si Rod. Good evening, sir. Congratulations. Sir Olan, magandang gabi po at sa maraming salamat po at mabuhay po kayo. Apa. Thank you, sir. Sir, unang-una, sir, ang babalikan lang natin tong kaso. Itong si suspect natin, ano lumalabas talaga, sir, na dahilan kung bakit siya namaril at namutok dyan po sa condominium? Yung galit Basketball ba? court, oh. Basketball? Ano pa to? Sir, balikan lang natin, Colonel Piñon, Sir Nick. Yun nga po sir, bale po sa pagsisiyasat ng ating himpilat, napag-alaman po natin na may personal grudge o dating alitan itong isang victim at sa ating suspect po. Oho. Talagang ano lang yun, kumbaga personal at old grudge talaga yung naging dahilan. Opo, yun nga po ang lumalabas sa ating investigasyon. Sir, si suspect, ano ba ang background niya? Bakit meron siyang dalawang baril? Ano ba to? Negosyante? Ano bang naging Dati trabaho ba sa niya? serbisyo to, sir? Ano ba yan? Base nga po doon sa ating background investigation sa kanya, yung baril na pa-license niya is parang nabili lang po niya kasi itong suspect mag-isa lang rito sa Pilipinas. Yung pamilya po nito ay nasa sa ibang bansa. Okay. Oo, tapos yun nga po, umaasa nga lang doon sa padala ng kanyang pamilya. So mag-isa lang, parang kumbaga meron lang sumusuporta sa kanya. Opo. So, ito na, sir, kasi talagang matyagang ginawa ng Parañaque Police yung trabaho nila. Paano natin napagtagni-tagni at nauwi dun sa pagkakahuli sa kanya kanina? Opo. Yes sir, yun nga po, hindi lang po Parañaque ang nagtrabaho dito, kundi ang buong NCRPO at Southern Police District. Kasama po namin ang kanilang mga operatiba sa regional headquarters, saka dito sa district headquarters ng SPD. So, ang lahat ng mga, yung unang interviews ko, sabi ko na lahat ng mga possible na informations and yung pagkandak natin ng background investigations and mga naging kakilala or mga records niya maaaring makapagsabi sa atin kung saan yung kinaroroonan niya. At yun nga po, nag-positibo naman gawa nung ating matinding pagsisiyasat. At of course, tulong ng ating ibang ahensya ng gobyerno and ating mga nasasakupan ng mga informante na tumutulong sa atin para doon sa pag-aresto ng ating suspect. Sir, bukod dito sa suspect, may inimbestigan ba kayo rito? Sa kapabayaan po dito sa seguridad na pinatutupad itong condominium na to, sir? Yes sir, yun din po ating titignan. But of course, on the regulation of the security agencies and security guards, ay yun po ay tungkulin ng SOSYA ng ating PNP. But of course, we will help and we will conduct also investigations kung may kapabayaan ba talaga sa kanila. Okay. Sir, Pag-handle po nila ng insidente. Sir, bali ang kaso po ay ano po yung mga kasong
probable natin possibly na maisampa o naisampa na natin dito sa suspect? Opo, naisampa natin yung sa piskalya. Bale 2 counts of murder and maybe 4 counts of frustrated murder. But it depends on the appreciation po ng ating Fiscal. prosecutor's office. Ayun. Kasi nagdedepende po sila doon sa mga complainants na nakuhanan natin ng salaysay. And of course, isa pa yung RA 10591 or yung illegal na possession ng baril. Yun. Sir, muli po ang aming congratulations po sa inyo sa Parañaque Police, buong Southern Police District at saka NCRPO dyan po sa pagkaka-resolve niyo po nito sa kasong to, Colonel Nicolas Piñon, sir. Thank you sa pagkakataon, Thank you, sir. Salamat Yes, po. sir. Maraming salamat po din sa ating mga kasamaan sa media na malaking tulong din sa atin sa pag-iimbestiga. Yung mga informations din po ninyo ay nakakatulong din talaga sa pag-resolve ng ating mga kaso na ating inimbestigahan. Maraming salamat po, sir, at mabuhay po ang inyong himpilan, yung programa, at magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po kayo dyan sa Parañaque Sa Police ulitin, po. sir. Sa ulitin po. Magandang gabi. Police Colonel Nicolas Piñon, mga kapuso, ang hepe ng Parañaque City Police. Nagatid sa ating oras, mga kapuso, 7:53 ng gabi. Laban. Mga kapuso, ito muna po ang ating mga news bullets bago tayo mag-report. Naku, napakahalaga ito. Department of Energy, DOE, nilinaw na walang gasolinahan ang dapat magtaas ng presyo ng produktong petrolyo hanggang sa araw ng Martes. Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG hindi gagalaw ngayong buwan sa gitna ng gera sa Middle East. MMDA magpapatupad ng 4-day work week scheme simula sa araw ng Lunes, March 9. Malaking bahagi ng Ross Boulevard at ilang kalapit na lugar sa Maynila isasara sa mga motorista bukas para bigyan daan ng dalawang magkahiwalay na fun run sa lungsod. Tulong para naman sa daan-daang pamilya na mga nasunugan sa Nia Road sa Quezon City, tinyak po ng Department of Social Welfare and Development of DSWD. At suspect sa pamamaril sa isang condominium sa Parañaque City, sumailalim na sa inquest proceedings. Report mula sa labas ng ating himpilan. Quezon City LGU magbibigay ng tulong pinansyal sa mga nasunugan na residente ng Barangay Pinyahan dito sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Luisito Santos, LA. Magbibigay nga ng tulong pinansyal ang Quezon City Government para sa mga pamilyang nasunugan dito sa Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Itong inahayag ni Quezon City Mayor Joel Belmonte, makarang ng personal na bisitahin ngayong hapon. Itong lugar kung saan nangyari itong sunog.
Ayon kay Mayor Joy, agad na ibibigay ang tulong pinansyal sa mga may-ari ng mga nasunog na bahay, gayon din sa mga naapektuhan na ng lamang. Samantala, dinaalkalde ang tulong sa pamilya ng isang residente na inatake sa puso sa ospital at nasawi sa kasagsagan nga ng sunog na gabi. Sinabi ni Mayor Joy na sasagutin nila ang pagpapalibing at iba pang mga gastusin ng biktima. Batay naman sa mga nagtala dito sa Quezon City LGU ay umabot na sa 1,191 na pamilya ang apektado ng sunog na pansamantala ngayong nanunuluyan sa na evacuation center sa lungsod. Samantala, bukod kay Mayor Joy, kabilang din sa mga personal na nagtungo ngayong araw dito nga sa lugar sa pinanggiran ng sunog sa Barangay Pinyahan ay itong content creator na si Boss Toyo na sinamahan ni MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Capulco na namahagi rin ng tulong at pagkain dito sa mga nasunugang residente. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZWB. Dapat, totoo. Presinto 594. Doon sa mga kababayan natin na kaya naman tumulong, almost 4,000 na pamilya po yung Nawalan ng nawalan tahanan. bahay. Pwede naman ho kayo dyan sa dito lang naman sa may Pinyahan doon sa Quezon. At may mga opisina ng gobyerno diyan na magbubukas po para po sa kanila, 'di ba? Ayan. Yung PAO, yung LRA, 'di ba? Para po sa pagtulong ng ating mga kababayan. Ano na naman, babalikan na naman. Will, yung mga music mo, Will. Okay po mga kapuso, double B na po, bantay-bati. Ito na po yung mga babatiin namin hinihintay nyo. Unang-una, Ivan Bayani, Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Aljor Aquino, Nelson Malinaw, si Concepcion Felipe, at Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Darwin Ribon, Luzmin Dacerot, si Rodel Vega is watching with me. James Materli Fibilina, si Maria Orian, si Dinah Berlin, si Antonina Fangon, si ang daddy ko lagi nanonood. Sige, Francisco Antonio Ramirez Garcia, Talavera Nevesia, magandang gabi. Si Julian Ares sa Mapanaw, magandang gabi sa iyo. Si Mike Tango, si Ruth Ramirez Paigma Corpus, at si Rowell J. Good evening sa lahat. Tagapinig, ako po ang humingi ng panalangin para sa mga kababayan natin sa Middle East. O, tama. DJ Olan Rod, hello, pakibati po Alfredo Francia ng Entablado Cabiao, Santa Besia, magandang gabi sa iyo. Hoy, pinapaano niya, no? Si Mabel, Mayeng at Meds. Naway ligtas po sila. Ruth Pagma Corpus at si Mike Tango. Si Rowell J. Rowell J, ito si Mabel, yung dati sa atin yan, no? Yung nandiyan nakatira sa inyo. Oo. Nasa Middle East pala siya. Siguro ingat kayo dyan at pagdadasal namin po ang kaligtasan nyo. Si Julie Ares Mapanaw, si Ernesto Carilipio, si Princess PB Bentley, at yan na po mga kapuso. Wala na po tayong babatiin. Si Nelson, Maraming salamat mga kapuso. Mariano Mancha. Manila. Bye. Mariano Mancha. Bakit? Sige po. Si Mariano Mancha na naman. Binabati natin. Bukas po, normal na po yung oras namin. Balik po tayo sa time slot po talaga namin. 6:15 to 8 p.m. po. Ingat, bye. Bye. Presinto 594.